Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya. Mapag-usisang araw, Grade 7. Ang likas kayang pag-unlad ay hindi lamang usapin ng puno, ilog at yamang dagat. Nakaapekto rin ang kalagayan ng kapaligiran sa kaligtasan, kabuhayan, pagkain at paraan ng pamumuhay ng mga pamayanan sa Timog Silangang Asya. Balikan natin ang tungkol sa likas kayang pag-unlad sa aral ng nakaraan, ating balikan. May sense o nonsense? Isulat ang may sense kung tama ang pahayag at nonsense kung mali ang detalye o sanhi-epekto. Ang likas kayang pag-unlad ay tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyan nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng susunod na salinlahi na tugunan ang kanilang sariling pangangailangan. May sense. Sa pagkalbo ng kagubatan, maaring bumagal ang daloy ng tubig ulan patungo sa mga ilog at mababang lugar. Nonsense. Sa pagkalbo ng kagubatan, maaring bumilis ang daloy ng tubig ulan patungo sa mga ilog at mabababang lugar. Ang haze ay maaaring may ugnay sa malawakang pagtatanim ng halaman sa lupaing agrikultural, lalo na kapag tuyo ang panahon at mahina ang pag-ulan. Nonsense. Ang haze ay maaaring may ugnay sa malawakang pagsusunog ng halaman sa lupaing agrikultural, lalo na kapag tuyo ang panahon at mahina ang pag-ulan. Bukod sa pagiging tirahan at pamugaran ng maraming organismo, ang coral reefs ay nakatutulong ding pahinain ang lakas ng alon bago ito tumama sa baybayin. May sense. Kapag nasira ang coral reefs, tumataas ang seguridad sa pagkain ng mga pamayanang umaasa sa yamang dagat. Nonsense. Kapag nasira ang coral reefs, bumababa ang seguridad sa pagkain ng mga pamayanang umaasa sa yamang dagat. Mula sa pag-aaral ng kalagayang pangkapaligiran ng Timog Silangang Asya, lumilitaw ang mas malaking tanong. Sino ang mga taong naninirahan sa rehiyon? Paano nabuo ang kanilang kultura? At paano nakaapekto ang lokasyon sa kanilang wika, paniniwala, kabuhayan at pamumuhay? Ang mga anyong lupa, anyong tubig, klima at likas na yaman ay may mahalagang papel sa paghubog ng paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ngunit hindi lamang kapaligiran ang bumubuo sa pagkakakilanlan ng isang rehiyon. Mahalaga ring kilalanin ang mga taong naninirahan dito, ang kanilang wika, paniniwala, kultura at mga pamayanang kanilang binubuo. Layunin ng aralin na masuri ang kahulugan at saklaw ng heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya, batay sa etnisidad, pangkat etnolingwistiko, kultura, pananampalataya, pamilya, kasarian at kapangyarihan. Culture Clue Challenge. 5 salita, 1 diwa. Hulaan ang mensahe sa likod ng mga salita. Hindi ito bagay, ngunit naibibigay. Hindi ito pagkain, ngunit nakapagpapagaan. Iba-iba ang tunog sa bawat kultura, ngunit iisa ang mensaheng dala. Ano kaya ito? Terima kasih. Saum Arkun. Come on ban. Kubkun ka. Agyamanak. Iisang diwa. Salamat. Ang 5 salita ay iba't ibang paraan ng pagpapasalamat sa iba't ibang wika at pangkat sa Timog Silangang Asya.
Bakit maraming paraan ng pagsasabi ng salamat sa Timog Silangang Asya? Ano ang ipinapakita ng wika tungkol sa kultura at pagkakakilanlan ng isang pangkat? Bakit mahalagang magpasalamat at gumalang sa wika ng iba? Makikita na maraming paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Timog Silangang Asya. Bagamat magkakaiba ang tunog at salita, iisa ang mensaheng ipinahahayag: pagpapahalaga at pasasalamat. Ipinakikita nito na ang mga mamamayan sa rehiyon ay may sari-sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Ngunit ang pagkakaiba-iba ng wika ay hindi basta nabuo lamang. Kaugnay ito ng pinagmulan, kasaysayan, pamumuhay, paniniwala at karanasang humubog sa bawat pamayanan. Mula rito, mas mauunawaan na ang isang rehiyon ay hindi lamang binubuo ng mga lugar sa mapa. Binubuo rin ito ng mga taong may iba't ibang paraan ng pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa kapwa at kapaligiran. Heograpiya at mga pangunahing sangay nito. Ang heograpiya ay pag-aaral ng mga lugar, kapaligiran at ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. May dalawang pangunahing sangay ang heograpiya. Ang heograpiyang pisikal na pag-aaral ng likas na katangian ng daigdig tulad ng klima, anyong lupa, anyong tubig, vegetasyon at likas na yaman. Heograpiyang pantao, pag-aaral ng tao, kultura, wika, relihiyon, etnisidad, kabuhayan, pamilya, kasarian at sistemang panlipunan sa iba't ibang lugar. Kung ang pisikal na heograpiya ay maaaring ihalintulad sa isang entablado, ito ang anyong lupa, anyong tubig, klima at likas na yaman ng isang lugar. Ang heograpiyang pantao naman ay tumutukoy sa mga taong nagbibigay buhay sa entabladong ito, sa kanilang wika, kultura, paniniwala, pamilya, kabuhayan at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Heograpiyang pantao. Ang heograpiyang pantao ay sangay ng heograpiya na nakatuon sa pag-aaral ng tao at ng kanyang pamumuhay sa iba't ibang lugar. Sinusuri nito kung paano naaapektuhan ang lokasyon at kapaligiran, ang wika, kultura, pagkakakilanlan, paniniwala, kabuhayan at ugnayan ng mga tao sa isang rehiyon. Sa Timog Silangang Asya, maraming pamayanan ang may sari-sariling wika, paniniwala, tradisyon, uri ng pamilya, kabuhayan at paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Ang mga elementong ito ang bumubuo sa heograpiyang pantao ng rehiyon. Geo Unlock, 4 na susi sa pagkakakilanlan. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang konseptong inilalarawan ng larawan. Isulat ang tamang sagot. Una, wika. Pangalawa, relihiyon. Pangatlo, lahi. Pang-apat, etnisidad. Ang wika, relihiyon, lahi at etnisidad ang mga saklaw ng heograpiyang pantao. Wika. Ang wika ay mahalagang bahagi ng kultura. Ginagamit ito ng tao sa pakikipagtalastasan, pagpapahayag ng kaisipan, damdamin, paniniwala at karanasan. Itinuturing ang wika bilang salamin ng kultura, sapagkat makikita rito ang kasaysayan, pagpapahalaga, tradisyon at paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Ayon kay Henry Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog
na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo, kabilang sa isang kultura sa pakikipagtalastasan. Sagisag, suri. Kilalanin ang paniniwala. Suriin ang bawat simbolo o larawan. Piliin mula sa word bank ang paniniwalang kaugnay nito. Una, Hinduism. Pangalawa, Christianity. Pangatlo, katutubong paniniwala. Pang-apat, Islam. At panglima, Buddhism. Ang relihiyon ay tumutukoy sa sistema ng paniniwala, gawain, pagpapahalaga at pagsamba ng isang pangkat ng tao. Nagmula ang salitang relihiyon sa salitang Latin na religare, na nangangahulugang pagbubuklod o pagsasama-sama. Tumutulong ang relihiyon sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay. Pinatitibay din nito ang mga pagpapahalaga, tradisyon at pagkakaisa ng isang pamayanan. Dress code, Timog Silangang Asya. Suriin ang larawan ng tradisyonal na kasuotan. Tukuyin kung saang bansa sa Timog Silangang Asya ito karaniwang iniuugnay. Isulat ang pangalan ng bansa. Barong Tagalog o terno. Pilipinas. Auday. Vietnam. Chut Thai. Thailand. Kebaya o batik. Indonesia. Baju Melayu, Baju Kurung. Malaysia. Ang mga kasuotang ito ay karaniwang iniuugnay sa mga bansang nabanggit, ngunit hindi nito kinakatawan ng lahat ng pangkat at tradisyon sa bawat bansa. Lahi. Ang lahi ay tumutukoy sa pagkakategorya sa mga tao batay sa ilang pisikal o biological na katangian. Kabilang dito ang kulay ng balat, anyo ng buhok, hugis ng mata, at iba pang katangiang namamana. Gayunman, mahalagang tandaan na hindi sapat ang lahi upang lubos na maipaliwanag ang pagkakakilanlan ng isang tao. Mas malawak ang papel ng kultura, wika, kasaysayan, paniniwala at pamumuhay sa paghubog ng isang pangkat. Etnisidad. Ang etnisidad ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng tao batay sa kanilang pinagmulan, kultura, wika, kasaysayan, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Nagmula ito sa salitang Griego na ethnos na nangangahulugang mamamayan o pangkat ng tao. Maaaring magkapareho ang lahi ng dalawang tao, ngunit magkaiba ang kanilang etnisidad dahil magkaiba ang wikang ginagamit, kulturang kinagisnan, tradisyon at kasaysayang pinagmulan. Wika plus etnisidad equals pangkat etnolinguistiko. Ang pangkat etnolinguistiko ay pangkat ng mga taong may magkakaugnay na wika at etnisidad. Karaniwan silang nagbabahagi ng kultura, kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan. Sa Timog Silangang Asya, maraming pangkat etnolinguistiko dahil sa lawak ng rehiyon, pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo, pagkakaiba ng kapaligiran, migrasyon at mahabang kasaysayan ng ugnayan ng mga pamayanan. Tukoy hilala, saklaw ng heograpiyang pantao. Basahin ang bawat pahayag.
Isulat ang konsepto, pangkat o taong inilalarawan. Sangay ng heograpiya na nakatuon sa pag-aaral ng tao, kanyang pamumuhay, kultura at ugnayan sa kapaligiran. Heograpiyang pantao. Scholar na nagbigay kahulugan sa wika bilang masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan. Henry Gleason. Mahalaga itong kasangkapan sa pagpapahayag ng kaisipan, damdamin, paniniwala at karanasan. Wika. Tumutukoy ito sa sistemang paniniwala at paraan ng pagsamba ng mga tao tungkol sa buhay, mundo at espiritualidad. Relihiyon. Paniniwalang karaniwang iniuugnay sa krus, simbahan at mga aral ni Hesukristo. Kristyanismo. Tumutukoy ito sa pagkakategorya ng mga tao batay sa ilang pisikal o biological na katangiang namamana. Lahi. Tumutukoy ito sa pagkakakilanlan ng isang pangkat batay sa kanilang pinagmulan, kultura, wika, tradisyon at kasaysayan. Etnisidad. Pangkat ng mga taong nagkakaugnay sa kanilang wika, kultura, tradisyon, kasaysayan at pagkakakilanlan. Pangkat etno-linguistiko. Bakas ng pamayanan. 4 na saklaw, isang pagkakakilanlan. Ang mga bakas card ay naglalarawan ng mahalagang konsepto ng heograpiyang pantao. Wika. Relihiyon. Lahi. Etnisidad. Pangkat etno-linguistiko. Ang bawat pangkat ay may sariling paraan ng pagpoproseso at pagpapakita ng pag-unawa. Gamitin ang mga konsepto sa heograpiyang pantao bilang batayan sa pagbuo ng output. Pamantayan sa pagmamarka. Iba-iba man, kapantay pa rin. Basahin ang sitwasyon. Sagutin ang mga tanong batay sa natutuhan tungkol sa wika, relihiyon, lahi, etnisidad at pangkat etno-linguistiko. May bagong mag-aaral sa inyong klase na nagmula sa ibang pamayanan. Iba ang kanyang wikang ginagamit sa bahay, may sariling tradisyon ng kanilang pamilya at may paraan sila ng pagdiriwang na hindi pa pamilyar sa karamihan ng klase. May ilang mag-aaral na nagtatawanan sa kanyang punto ng pagsasalita at kasuotan. Anong mga saklaw ng heograpiyang pantao ang makikita sa sitwasyon? Bakit hindi dapat gawing dahilan ang wika, kasuotan, relihiyon o pisikal na katangian upang maliitin ang isang tao? Ano ang maaaring gawin upang maging malugod ang pagtanggap sa bagong mag-aaral? Paano nakatutulong ang pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng mga tao sa pagkakaisa ng pamayanan? Heo Connect, mapa ng kaisipan. Gumawa ng graphic organizer tungkol sa aralin. Mapa Nuri, matalinong pagsusulit sa heograpiyang pantao. Piliin ang letra ng tamang sagot. May 2 pamayanang magkalapit. Ang isa ay nasa lambak at umaasa sa pagsasaka ng palay. Samantalang ang isa naman ay nasa kabundukan at higit na nakatuon sa pagtatanim ng gulay. Magkaiba rin ang wikang karaniwang ginagamit sa kanilang tahanan. Aling pagsusuri ang pinakaangkop upang maunawaan kung bakit nagkakaiba ang paraan ng pamumuhay ng 2 pamayanan. Suriin ang ugnayan ng wika, lokasyon at kabuhayan. May post sa social media na nagsasabing iisa lamang ang tunay na kultura ng isang bansa.
Marami ang agad na naniwala at nagbahagi nito. Aling pagsusuri ang pinakamainam gawin bago tanggapin ang pahayag? Suriin ang iba't ibang pangkat, wika, tradisyon at kasaysayan ng bansa. Sa isang mapa ng Timog Silangang Asya, napansin ng mga mag-aaral na may mga bansang magkakadugtong sa malaking kalupaan, habang ang iba naman ay binubuo ng maraming pulo. Anong konsepto ang ginagamit upang suriin ang pagkakaibang ito? Mainland at insular na lokasyon. Nais malaman ng isang pangkat kung bakit may magkakatulad na salita ang ilang pamayanan at kung paano ito may kaugnayan sa kanilang tradisyon, kasaysayan at paraan ng pamumuhay. Aling konsepto ang pinakamainam gamitin sa pagsusuri? Pangkat etno-linguistiko, batay sa ugnayan ng wika at kultura. Sa talakayan tungkol sa isang katutubong pangkat, may mag-aaral na nagbiro ng mapanlait tungkol sa kanilang kasuotan at paraan ng pamumuhay. May ilang kaklaseng natawa, ngunit may ilan ding hindi komportable. Aling hakbang ang pinaka mapanagutan at nagpapakita ng wastong pag-unawa sa heograpiyang pantao? Ipaaalala ang paggalang at ipaliliwanag ang kahalagahan ng kanilang kultura at konteksto. Ang mapa ay nagpapakita kung saan nakatira ang mga tao. Ang heograpiyang pantao ay nagtuturo kung paano sila uunawain at igagalang. Kaya sa bawat pagkakaiba, piliing magtanong ng may paggalang bago humusga.